Ilang taon ka na, Erika? Mukhang bata ka pa. Oh, sabi ko na nga ba eh. Kumusta kayo? Pahingi ako niyan. Buti pa kayo, may langka. No, pwedeng pahingi. Nasaan yung nanay mo tsaka tatay mo? Hello kuya. Ikaw may-ari dito? Sa inyo ito? Ha? Yung langka? Binibinta? Bakit nandito? Nilagay pa yung bata dyan. Ah, pero walang langka dyan. Wala nang langka dyan. Sino kasama niyo dyan? Misis ko lang po. Nasaan? Nasa ilog po. Anong ginagawa sa ilog? Naglalaba. Saan banda? Yung sa ilog po, kung saan kayo po galing. Malayo pa? Hindi lang po sa baba. Pwede natin puntahan? Oh, Nasaan yung mga anak nyo? wala po po. Bago pa lang? Oh, Sino pa kasama nyo dito? buntis pa lang po yung misis ko. Sino kasama nyo dito nakatira? Dalawa lang. May bata. O yun yung asawa mo? Ikaw yan, nasa picture? Yan ang po yan. Oh, ang cute naman ng bahay mo, pwedeng papasok. Ah, ikaw to. Ikaw to, ito asawa mo. Kapatid. Ito, sino to? Dito po po yan. Tito mo. Dito nilagay. Ito. Yan ang Nasaan ka dito? Oh, nasaan? Yun lang. Bahay mo. Bahay Wala ka mo, dito. pero mga Pinapay lang po nila dyan. picture ay Ayan. picture ng mga kapitbahay. Tito, biyanan. Ito, sino naman to? Kulang. Ikaw to? Anong maliit? Oh. Layo ah. Dapat ikaw magpagawa ka ng isang malaking ganyan dito, mukha mo, tsaka asawa mo. Diba? Para may picture kayo. Oh. Balik ko ay kita na base. Wala pang sinain? Wala po. Ha? Wala po. Wala pa. O, nasaan asawa mo? Puntahan natin, tara. Nandoon daw yung asawa yung mga kabayan. Buntis daw. Buwan na yung tiyan. 7 months? O bakit pinaglaba mo? Baka mamaya may... Ha? Mama niya po. Ano? Sinamahan niya lang po. Ah, sinamahan lang niya. Huwag mo nang palagbahin. Ay, ikaw na maglaba ah. Kaya delikado. Mamaya makunan o madulas dyan. O, tapos bubuhat ng mabigat. O. Ah, tapos sunduin mo. Nasaan banda yung... Oo, Oh. Diyan, ilang buwan na kayong mag-asawa? 2 years na. Oh, tinan mo yung daanan, oh, delikado pa, madulas. Oh. Ari ko. So ngayon mga kabayan, punta tayo ng ilog. Oh. Kasi nandoon daw yung kanyang misis. Ang lamig pala dito, ano? Malamig dito, no? Opo daw. Paggabi. Ngayon, ano nangyari? Anong pangalan mo? Arman po. Arman. Ang pangalan ng asawa mo? Erika po. Erika. Talagang malapit na siyang iiri. Kasi sebes na, Erika, Erika, ang bata ka, labas ka na. Parang ganon. Ay, Diyos ko, ang hirap palang daanan nito. Ha? Arman, hindi ko kaya. Bakayin mo. Bakayin mo. Bakayin ako ni Kuya, tapos ihulog niya ako dyan, oh. Saan? Oh, wow. Ah, okay. Pwede palang sasakyan doon. Dapat iikot na lang pala, no? Diyan na lang padadaan namin ata. Oh. Mainit yung ano natin. Mainit pati yung buhangin, mainit. Ha? O at least malapit kayo dito sa paglalabhan. Yung iba
hirap sa tubig. Malayo. Sa inyo, kahit papaano ay malapit. Yun nga lang, pag ganitong oras, napakainit naman. Diba? May pupo, Ate Flor, ng kambing. Ang tumulanan natin. Lang. Ha, tira daran sa sakyan. Diretso. Anto diretso. Ito, saan to? Saan dadaan? Ah, iba. Ito pindan, papunta dun sa dinaanan natin. Oh, grabe ang init. Oh, Diyos ko. Nangitim na si Ate Flor. Ba't di kayo nagpayong? Mangitim kayo. Ha? Ay, ano ba yan? Swimming pool? Meron palang swimming pool. Parang ano yan parang pinatubo na merong may bukal. Naglalaro pa yung mga bato. Hala, grabe. Tapos di pa sila natapos. Anong oras na? Sa bagay po mga kabayan, alas 10 pa lang po mga kabayan. Pero akala mo, tanghaling tapat, alas 12 na. Napakainit talaga. As in, sabi mo dyan lang. Yun pala, doon. Galing naman, sa gitna yung tubig, no? So, disyerto talaga. Nasaan na yung mga camel dito, Arman? Walang camel? Kalabaw lang? Di ba ang disyerto na nakatira sa yung camel nakatira sa disyerto, ganitong ganitong klima na napakainit. Hindi na mga bata, mga bulat. Ayan, grabe, ang sarap ng paligo nila dyan. Butin lang kahit papaano meron kayong parang swimming pool dyan. Saan galing yung tubig? Doon po sa ate. Sa taas. Sa baba po ng Ay, ayun. Parang ginawaan kay dyan ng lilim. Ginawan kayo ng medyo malalim dyan para meron kayong paglalabhan o paglalanguyan. Wow, ang sarap naman dito. Maligo tayo. Ayun yung tubig, pinanggalingan mga kabayan. Kailang hindi siya malinaw. No, pero okay na rin. At least may tubig. Kasi umulan nung nakaraan, kaya hindi siya malinaw mga kabayan. Kasi umulan nung nakaraan. Ha? Kaya ganyan. Ito yung asawa mo? Oh. 7 months yung mo, puro langoy ka ng langoy dyan. 7 months yung tiyan, pero langoy ng langoy si ate. Ano ba to? Iniiwan-iwan mo na yung asawa mo? Pag sa gabi, dikit kayo. Sa araw, iniiwan mo. Alalayan mo kasi buntis yan. Makayin. Saan na ba tayo galing? Ang layo pala, no? So, ayan po mga kabayan, nasundo na nga namin yung kanyang misis. Halika, hawak kamay. Si Macy sa bakan, hindi ka. So, ayan po mga kabayan, nasundo na namin yung asawa. Ay, bakit tayo nag-holding hands? Kayo pala ni Miss. Joke lang ha, baka magalit ka. Joke lang. So, ayan, nasundo na namin kasi nga naligo. Akala ko nga bata na nagtampisaw. Kung hindi umahon, hindi ko nakita yung tiyan. Tama nga naman, malaki na yung tiyan niya. Oh, di ba? 7 months. 2 buwan na lang ay mga anak na meron na silang baby. Ano ba yan? Baby boy, baby girl? Baby boy. Oh, wow, may junior ka agad si Kuya Arman. Oh, umiri ka ng mabuti ha. Kasi ang pangalan mo ay Erika. Oh, dapat iiri ka. Oh, iiri ka talaga. Malinaw kasi nasala na yung tubig. Galing na sa ilalim. Napakainit. Grabe.
Maligo ka, galing doon, ay masarap, malamig. Pero pag naglakad ka pa uwi, no, mainit. Dapat magang-maga. Matutuyo ka na rin. Kung wala ka na, may tulad nito, pagdating sa bahay, tuyo na rin yung katawan niya. Dapat magang-maga na. Hala, grabe. May gulay, magpayong ako mamaya. Pagbalik, grabe talaga as in yung init. Ilang taon ka na, Erika? Mukhang bata ka pa. Magpi-15 po sa March. Oh, sabi ko na nga ba eh. Tapos si Arman, ilang taon na? Hindi kayo bagay kasi bata pa. Tayo nga ang bagay. Kailang lola na. Lola na yung ano. Bata, galing sa bata, napunta sa lula. 14 ka lang ng inasawa ni Arman? Ha? Oh, sa bagay, ano nila mga kabay, hindi na panibago sa atin, sa pandinig natin, sa paningin natin. Ano sila, basta magkasundo yung mga magulang nila at meron kang pang-duty. Okay na, magiging kayo na agad mga kabayan. Anong dinote mo dito kay Erika? Lahat ng pinagpinan. Humanda ka sa akin, Arman. Ako ang tatay niya. Meron namang iba na sa kanalang maghahanap pa sila ng pang-duty to follow. Pwede naman sa pag-uusap. Pero ngayon kasi gano'n na, pwede na. Depende sa pag-uusap. No, merong bigay ka agad, meron namang to follow na lang. Meron namang 2 kalabaw pero 1 kalabaw lang muna ang ibibigay. Kasi ganyan sila eh. Talagang may duty sila eh. Yan ang nakasanayan nila. Yun nga lang, syempre mga kabayan ay sabihin na natin kulang sa edukasyon, no, yung pag-guide. Kaya yung cycle ng poverty po mga kabayan, hindi talaga may iwasan, nandoon pa din. No, kaya nandito tayo kahit papaano i-educate natin paunti-unti na mag-aral para mabawasan yung hirap ng buhay, mag-aral muna. No, kung mag-aasawa naman, syempre kunti lang ang ianak, control kasi magiging kawawa naman din yung mga bata mga kabayan pagdating ng panahon. Kaya nandito tayo hindi lang sa pagbibigay ng ayuda behind the camera po mga kabayan, ay ina-advisean po natin sila, no, na mahirap magpadami ng anak, mahirap mag-asawa ng maaga, mahirap makalimutan yung pag-aaral, no, kailangan pa rin yung pag-aaral mga kabayan. Dandahan ka, Erika, ha. Dandahan. Kasi masakit na yung ano mo. Oo. Ano naman ang trabaho mo, Kuya Arman? Nagkakarbon? Saan? Kabilang bundok. Bukod doon sa pagkakarbon, ano pa ang ginagawa mo para may income? Ha? May nagyayaya sa inyo, nagtatrabaho ka din. Kung ano-ano na lang, basta pwedeng kumita. Very good. At least mga kabayan, bata man, yung bata man nag-aasawa, nakita natin na marunong sa buhay-buhay, nagbukod ng bahay. May sariling bahay, no? Kayang panindigan yung pinasok nila na buhay mga kabayan na hindi umasa sa mga magulang. Yun naman ang mahalaga doon, na kaya mong harapin yung buhay na pinasok mo na may asawa, buhay may asawa. Oh, hindi katulad ni Ate Flor
Nag-asawa to, 12 pa lang. 10 na kagad yung anak. Sana all. Umasa pa rin sa magulang. Ay, apo. O, diba? Nakarating nga tayo ng ilog. Hindi nga tayo naligo naman tayo sa pawis. No, ahawak ko na. Ahawak ko. Ahawak ko. Nandito ka lang pala. Ahawak ko. Kaya pala hindi ka na nakauwi. Dahil nag-asawa ka pala ng iba. Ahawak ko. 2 years mo na akong iniwan, Armando. Umanda ka sa akin sa pagbabalik ko. Ito ang bahay ko. Bahay ko to, Armando. Legal tayo. Walang pipigil sa akin. Halika dito, Erika. Baka magbihis ka muna. Baka lamigin ka. Baka makababad ka sa ano. Lamigin ka. Nalamig. Oo. Ayan. Magsasala ng kamote si Kuya Arman. Nagparingas ngayon ng kahoy. O, diba? Uy, ano yan, Erika? Talbos ng kamote? Ano yan? Ay, talbos ng ampalaya. Sayang naman na ano na. O, diba sabi ko mga kabayan, wala akong nakitang bigas dito, pero nakita ko ay kape. Hindi talaga sila mawalan ng kape. Kasama yan sa buhay nila yan. May kasabihan sila, kapag walang kape, mamumurit sila. Ibig sabihin, mababaliw daw sila, masiraan ng bait. Kaya kailangan may kape para hindi mamurit si Arman. At may asukal? Hindi po. Ay, akala ko asukal. Ganyan. Pero mayroon naman kayong bigas. Meron po. Ah, meron naman. Ang ulam nyo nga mamayang tanghali, wala. Iluglugan. Ha? Wala? Oh. Luglugan mo, Arman, ha? Baka mamaya yung sabaw magiging ano yan. Magiging itim. Kahit ganito mga kabayan, no? Simpleng bahay kapag nag-asawa ka mga kabayan. No? Kahit maliit. Kahit kapiraso. Basta iyo, sarili mo, ayos lang. Kasi walang mangialam sa'yo, wala kang pakisamahan, walang magagalit sa'yo kung tanghali ka na magigising, walang magpupuna sa'yo kung hindi ka maghugas ng pinggan, kung hindi ka magsaing. Kasi sarili mong bahay eh. Ikaw yung boss. No? Kasi minsan, pag makisipin ka, no? Minsan, bahay ka, maaga pala magigising ka na. Siyempre, kailangan mo makisama sa mother mo, kailangan mo makisama sa mga kapatid mo na walang asawa. No, magsaing ka, kikilos ka, everything, lahat gawin mo yon, pakikisama. No, siyempre minsan may kapaguran din o minsan di talaga may iwasan. No, napapagod ka, wala sa mood, talagang minsan ay rinig ka hindi magandang salita. Kaya yun ang maging cause na magsamaan ka ng loob, ganyan. Kaya kahit simple, bahala na dyan kung anong klaseng bahay, basta matulugan na safe kayo, okay na yun. Basta sarili mo. No, kuya, ano? Ilang taon ka na nagkabahay? Dalawa kasi po muna sa taas. Tapos lumipat ka dito. O, di ba? Dahil sa pag-uuling at pagtsatsaga mo kahit anong trabaho ay nagkaroon ka ng sariling bahay. O nilabas ni Erika yung ano niya, yung bigas niya, yung abyas niya. O biro mo, wala pang bawas. Nilabas ni Erika para sa atin. Tayo ang una nakabawas. 5 kilo? O, 5 kilo po mga kabayan, no? Dinurado pa. O, di ba? Kasi ang ginagawa po ng mga kabayan, halimbawa, pag meron silang bigas, ang ginagawa po nila, bigas sa umaga, or root crop sa umaga, sa tanghali, e din gabi, doon sila kakain ng kanin. Tinitipid po nila.
Kape sa umaga, plain, as in, kape lang talaga na ganyan. No? Kape lang, and then sa tanghali, root crops, and then sa umaga, sa hapunan, bigas na. Kaya tatagal. Ito 5 kilo, aabot to ng ilang linggo sa kanila kasi dalawa lang sila, wala pang anak. Oh, ganyan sila katipid. Oh. O katulad nito, iyan na yung tanghalian nila, yung kamote. Mamay na sila magsaing ng bigas, no? Oh, ganyan ang ginagawa nila. Ayan. Isa lang ang masarap na kamote. Oh. Nasaan yung takip? Walang takip? Ha? Takap. Yung takip wala? Namasyal. Namasyal. Madali lang yan. Akin na yung kamay mo. Akin na. Ganun mo lang. Yan. Hanggang maluto. Ganyan mo. Maano lang yan. Walang bulong, no? Maluluto yan. Walang bulong dito. Hindi maluluto ata yan kasi walang takip. Namasyal pala daw yung Kasi ito ate nakipagkamoy. Oo. Di kasi Namasyal yung takip. Nandoon sa kapitbahay. Halika. Halika muna. Basta marunong magbigay mga kabay na kahit anong iluto para sa atin, no problem sa akin. Gagantihan din natin ng grasya yan. Ganyan sila dito mga kabayan. Mangutang pa yan sila sa kapitbahay o manghiram para lang merong ibigay sa atin. Oh, Kuya Arman, meron ka ng grocery. Nakita ko doon, meron pa kayong kape. Madagdagan yung kape mo kasi kompleto rekado siyang grocery plus yung bigas na pinakita ng asawa mo kanina na nilabas pa talaga niya. Talagang hindi siya nag-atubiling ilabas yung bigas kasi yung iba kahit may bigas sabihin wala. Pero sila totoo mga kabayan. Ito lang napapansin ko dito sa mga kapatid nating Aitas kasi kahit kunti o ano diyan, hindi mo maririnig sa kanila wala. No? Ilabas talaga nila, may bawas o wala, ilabas talaga nila yung mga kayo ipakita sa atin. Katulad niyan, bigas na hindi pa nabuksan 5 kilo, no? Ay nilabas ng misis niya. Oh, hindi pa nabuksan yung 5 kilo niyang bigas mga kabayan, meron na namang darating na biyaya. Okay, sige. Okay. Buhatin mo ito sa iyo, Kuya Arman. Oh. Tayo kuya. Diba? Oh. Tapos, bigas. Oh, ganyan. Kapag mabait, no, masuklian din ng kabutihan. O, dito kayo. Dito. Ayan. O, masaya ba si Ate Erika? Sinundo namin kayo ditong malayo yung niliguan mo. Ang sarap-sarap ng ligo mo doon. Akala ko bata lang na nagtampisaw doon. Yung pala, buntis pala. Ika pala yung asawa ni ano. Bata pa talaga kasi 15 ng mga kabayan. Bata pa talaga. Nagulat ka kanina pagpunta namin. Ay po. O anong nasa isip mo na papunta kami doon sa iyo? Anong inisip nyo? Kala po namin nagpipiknik po. Akala nyo papunta lang kami doon maligot magpiknik. Tapos, Nakita ko po sila. hindi lang pala picnic ang punta namin dito. Magbigay pala ng biyaya. Masaya ka? Opo. Kasi po meron na naman pong bigas. Natuwa ako sa'yo kasi nakita ko na nilabas mo yung bigas. Meron pang ang sinasalang na kamote pero talagang pumasok ka sa kwarto at may bit-bit ka na bigas na wala pang bawas. Talagang hindi nagsisinungaling kumbaga. No, tinanong ko nga, may bigas ba? Opo, meron. Maya-maya pumasok sa kwarto, nilabas niya yung bigas niya. O yan ang totoo. Yung totoo sa sarili, hindi nagsisinungaling dyan. Ako na amaze at lalo akong naaawa kapag ganyan na naging totoo sila sa atin. O kumusta naman pagsasama yung dalawa? Okay lang po. Hindi ka nag-aaway? Sigurado ka hindi ka nag-aaway? Hindi po. Hindi kayo nag-aaway? Sa gabi, nag-aaway kayo? 7 months ka, no? 7 months ang tiyan mo? Sa akin, 10 months. Hindi ako Mag-8 na po nanganak. sa ano. Mag-i-8 na. Nung February iniwan niya po. ito, 2 months pa lang. Hindi ko talaga inilabas. 10 months na hindi lumabas kasi hindi ko pa nakita yung ama. Nandito pala. Ay, apo na ng tiyan ko. Mas malaki pa yung tiyan ko kay Ate Erika. So, ayan, hindi lang grocery at bigas. Siyempre, may pambili din kayo ng ulam o ano pa mang gusto nyong bilhin. O, Ate Erika.
Oh, 'di ba? Meron ng biyaya. Galing niya sa ating mapagmahal na sponsor, Ma'am Hadil Salmo from UK. Isa sa ating pioneer sponsor na mula noon hanggang ngayon ay patuloy sa pagbibigay ng pagmamahal no sa ating munting adikay. Maraming salamat po Ma'am Hadil or Jadil Salmo from UK. Isa sila sa nabigyan natin na biyaya ngayon. No, maaga man sila nag-asawa pero nakakatuwa kasi nagbukod, naghanap buhay, itinayo yung sarili nilang paa no na magbukod at yung harapin nila yung buhay may asawa po mga kabayan. Maraming salamat po Ma'am Hadil sa binigay niyo po sa aming biyaya. Maraming salamat po. Ikaw? Maraming salamat po sa biyayang binigyan niyo po sa amin. God bless po. Ayan, okay. So, no problem, no? Basta hindi makalimutan yung pagsipag, no? Hindi ibig sabihin na wala pang anak ay hindi ka na magsipag. Tama yung ginagawa mo. Bago manganak yung asawa mo ay may sarili na kayong bahay, no? Basta wag magparami ng sobra-sobra, ha? Isa, dalawa, tatlo, sagad na yun. Kasi mahirap din pag maraming anak, di ba? Kuya Arman? O ilang gusto mong anak? Isa, dalawa, tatlo? O dalawa, tama. Ikaw naman, Erika, anong gusto mo? Ilang anak gusto mo? 12? 12 na kami. Grabe naman, isang dosina. Baka isang itlog na lang matitira kay Kuya Arman nun. Hindi, ilang anak gusto ni Erika? Dalawa na. O dalawa din. Kasi tama yun. Kasi mahirap ang buhay. Pwede nating mag-anak tayo ng 12, 10. Pero, Hindi habang buhay po, meron kang mahirap ng ano. mahirap. Hindi habang ano po, lagi kang may pera. Tama. Hindi habang buhay na malakas kayo palagi, makapagtrabaho. Paano naman kung hindi? Wag naman sana. Kawawa yung mga bata. At isa pa, hindi lang yung pakainin natin yung obligasyon natin sa mga bata, pati yung pag-aaral ng mga bata, number 1 yun. Diba? Pakainin, bihisan, paaralin. Para pagdating ng panahon, makapag-aral sila. Ano? Okay, sige. So, ayan po. Maraming salamat po muli, Ma'am Hadil. A few moments later. Yehey! Luto na ang kamuchi ni Kuya Arman and Ate Erika. Wow, ang sarap. Yan ang gusto kong sizes ng kamuti. Masarap kainin, hindi nakakasuya. Gusto ko yung maliliit lang. Ayan ang sarap niyan. Oh, di ba? Oh, yan na yung tanghalian ng mga kabayan. Mamaya na sila magsaing ng kanin. Sarap. Kain tayo mga kabayan. Sabay tayo sa tanghalian nila. Oh, yehe. Ang sarap nito mga kabayan, oh. Aray. Mainit. Ay, grabe mga kabayan. Sobrang init. Binulsa ko na yung tubig ko mga kabayan, oh. Aray. Ako ba may balat? Oh. Pananim to? Ha? Saan banda? Saan yung taniman nito? Diyan po sa tabi ng bundok po. Diyan sa sa itaas? Doon po sa baba niya po. Ah, sa likod. Akyat ka dyan, tapos bababa. Oh my gulay. Ang tamis. Pag itong almahal ko. Pag ganitong kaliit mga kabayan, or ganitong klase, super tamis. Pinurad mo na po. Pag ikay sanay sa bundok mga kabayan, kahit ito lang tanghalian mo, almusal, hapunan, carry. No problem, kahit ako. Kayang-kaya ko. Okay na si kamuti.
Walang mainit sa taong gutom. Aray ko. Wapi. Ano ka nandiyan, kutsara? Ito po. Hindi, sanay ako. Sanay ako sa init. Ayan. Gutom na kasi mga kabayan kahit mainit. Hala, sige, subo. Gutom na kasi. Umaga po, ganyan po naman po. Tapos magtakot nito po. Sabi ni Kuya Almar, mga kabayan, pag umaga ito daw, ang partner nito ay kape. Sa tanghali, ano na naman? Minsan po magsasaing po. Kanina. Minsan. Pero pag madalas ganito. Opo. Masarap kasi ito sa sa kape. Nakasar nila ako na. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.